Colonial TV. Are you okay? Sinalubong ni Tony ang mga mata ni Clark. Nakita niya ang pag-aalala roon at inatake siya ng guilt. I'm fine. Are you sure? You weren't quiet yourself after we left. Hinawakan nito ang kanyang kamay. If there's anything bothering you, you can tell me. Nasa loob na sila ng suit nito. Hindi sila gaanong nakapag-usap habang nasa daan dahil nakisakay lamang sila kay Renz. Napabuntong hininga siya. I can't marry you. I'm sorry. Napatanga ito sa kanya. Kapag kuwan ay binitawan nito ang kanyang kamay at umatras. Mukhang noon pa lamang tumimo sa isip nito ang sinabi niya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago ito muling nagsalita. Why? She swallowed. Tumingin siya rito. Hinihintay nito ang paliwanag niya. She knew he was trying to be as patient and as understanding as possible, and for that alone, she knew she needed to explain. She owed him that much. Huminga siya ng malalim at sumandal sa closet na malapit sa kinatatayuan niya dahil nanghihina ang kanyang mga tuhod. I'm in love with someone else, and even if I know we're never going to be together, it would not be fair to marry you and not be able to give you all I can give. I'm sorry. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama. Kapag kuwan ay humila ito ng silya at umupo sa harap niya. I'm a very patient man. I know. And she cursed herself for falling in love with JD, who would rather climb mountains, jump off cliffs and run after criminals than give what they had. If there was any a chance to grow. If I could just give you all that I feel for him, I would. But no matter how much I try, I just can't. You love him that much? Tumango siya. Sandaling natahimik ito. Kapag kuwan ay pumalatak ito. Damn guy won after all. Napatingin siya rito. What do you mean? Nothing. I'm just was thinking. Now that I like feeling this way, wika pa niya. Why not? If we're talking about the same guy, it's obvious he cares for you. He was ready to rip my hand off when he found out I proposed and you accepted. Tatawa-tawang sabi nito. Napangiti siya ngunit may namamahay na lungkot sa kanyang dibdib. He loves his freedom too much. I'm a burden. I know that even if he doesn't say it out loud. Umasim ang mukha nito. Stupid idiot. Natawa siya. Sinalubong niya ang mga mata nito. Thank you for not making this hard for me. Tinanguan siya nito. I'll make sure to close the door first before I wallow in self-pity. Natawa uli siya. Hinawakan niya ang kamay nito at masuyong pinisil iyon. You're a good man, Clark. Ikinulong nito ang kanyang mga kamay sa mga kamay nito. I'm just happy we finally met. I hope we can still be friends. Ngumiti siya. Of course. Good. Ngumiti rin ito at pinisil ang kanyang mga kamay bago tuluyang pinakawalan. That means dinner is still on tonight with a slight change in plans. Bring Alex and her kids and your mom. Would that be okay? Are you sure? Paniniyak niya. Of course, I'm sure. Doctors can't go prescribing medication when they are not sure. You know, pabirong sabi nito. Napatingin siya sa singsing sa daliri niya. Tahimik na hinubad niya iyon. Kinuha niya ang kamay ni Clark at inilagay ang singsing sa palad nito. She closed his hand into a fist. Give that to the woman who deserves you. Someone who loves you with her whole heart. Don't settle for anything less. Tumango ito at saka gumanti. I still have 3 days of vacation time left, Tony. You promised to show me around. I'd be disappointed if you didn't live up to that end of that bargain. Tumango siya.
Okay, as long as I get free meals off you. He grinned. No problem. Itinulak ni JD ng tinidor ang nilagang saging sa plato niya at pinagulong-gulong iyon sa asukal. Diego, wag mong paglaruan ng pagkain mo. Napatingala siya kay Aling Maring. Sorry po. Hinati niya ang saging at inimagine na leeg yun ni Clark. Tinuhog-tuhog niya iyon ng tinidor bago itinapat sa kanyang mukha at tinitigan ng masama. Nakikinita-kinita niya ang nakangising mukha nito sa kanya at nagsasabing, loser. Biglang ganti, isinubo niya ang saging at nginuya ng nginuya. Iyan ang bagay sa'yo. Sa loob-loob nito. Mula pa nang umalis si Tony, ay tila nawala ng lasa ang lahat ng pagkain. He had never had a gaping void in his chest and he didn't know how to deal with it. Ginugol niya ang panahon niya sa paghahanap ng koneksyon sa Nara at sa palaisipan sa mapa. He had so much free time, he even hacked into several bank accounts to freeze Han Ibike's credit cards. Tingnan lang niya ang mangyayari kapag nag-swipe ito sa hotel at block ang card nito. Siniguro niyang may nakatrail na troubleshooter kay Tony. Para sa kaligtasan nito kaya alam niya kung nasaan ito at si Clark. He had come to hate the everyday reports. Hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong balikan ng samurai warrior dahil 2 gabi nang natutulog si Ren sa bahay. Nag-iimbentaryo ito ng mga gamit doon at inililista ang mga ipinagbibili at hindi. Hindi pa nakakapagdesisyon ito at si Marie kung ibebenta ang koleksyon ng lolo ng mga ito o hindi. He wanted a wood carving and wished Marie would let him know soon or he would have to sneak in there tonight. Nang makaakyat siya sa kanyang silid ay napatingin siya sa mapa at sa mesang puno ng mga calculations. Nang nagdaang gabi ay pinilit niyang iplat sa ginawa niyang landscape ang bahay at ang kinaroroonan ng mga punong Nara upang makalimutan ang sakit sa kanyang dibdib. Dinaig pa niya ang mga artista. He was in a fucking love triangle. Sinulya pa niya ang printout na ginawa niya at napamulagat. Triangle? Triangle ang pagkakapwesto ng 3 puno ng Nara. Ang isang point ng triangle ay ang anggulong nakaturo sa pinakamataas na puno ng Nara na nasa labasan ng taniman. May palagay siyang kapag nasa tamang oras, nakaanggel ang anino ng puno kung saan nakabaon ang mapa. The one that stood tall facing the fading sky. Fading sky, the unusual sunset was after 5 in the afternoon. Naisip niya si Tony. Gusto niyang malaman nito ang tsorya niya. Kumirot uli ang kanyang dibdib sa pagkaalala sa dalaga. Hinagod niya ang kanyang dibdib para maalis ang pananakit doon. Ano ba ang dapat niyang unahin? Ang mapa o si Tony? The map can wait. But he felt couldn't. Hinintay ni JD na makalabas si Tony mula sa hotel at umalis bago siya bumaba ng sasakyan. Kotse ni Brandon ang gamit niya dahil ayaw niyang mapunan ni Tony ang RAV4 niya o ang pick-up ni Ranger na palagi niyang gamit. Lalong ayaw niyang gamitin ang F-150 dahil kapuna-puna iyon. Dumiretso siya sa suite ni Clark sa 3rd floor at kumatok sa pinto. Sumilip ito sa peephole bago siya pinagbuksan ng pinto. Nakapagpalit na ito ng t-shirt at nakatsinelas na. He looked impeccable as usual. What do you want, Carter? Tanong nito. Nakaharang ito sa pinto. I want to talk. Sagot niya. If you don't want to be in there, we can talk outside. What is there to talk about? We have settled everything before I came here. I come over and you help me get funding for my project. That's done. Now you need to live up to your end of the bargain. Sabi nito. Done, sabi niya. As agreed. Clark's lips flattened. Like you gave me much of a choice? It was either to agree or to suffer broken bones in 3 different places. Kung hindi lamang siya naiinis, malamang na natawa siya. Clark had a sense of humor and he stood up for himself when needed. That and the fact that you needed money for your project. What else do you want from me? I did what you wanted. You also did something else.
You proposed to her. Nagtiim ang mga bagang niya. Why the hell did you propose to her when you wouldn't even come here if I hadn't dangled the little carrot in front of your nose? Go away, Carter. Tinangkang isara nito ang pinto ngunit mabilis na naisangga niya ang isang braso at paa bago iyon tuluyan nagsara. I'm not done, Doctor. Bumuntong hininga ito. Get in and be done with it. You're giving me a headache. Hinagod ni Tony ang kanyang dibdib upang maibsan ang paninikip niyon. Nagmamaneho na siya para ihatid si Alex nang masulyapan niya ang plastic bag na naglalaman ng mga pinamili ni Clark sa supermarket. Nang doon ang toothbrush nito dahil naiwan nito ang dala nitong toothbrush sa villa. Nag-U-turn siya at nagpaiwan sa hotel upang maiakyat ang mga groceries. Ang mami na lamang niya ang naghatid kay na Alex. Babalikan na lamang siya nito roon. Nanghihina ang mga tuhod na napasandal siya sa dingding sa kanto ng pasilyo patungo sa suit ni Clark. Para siyang hihimatayin dahil sa tindi ng paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwalang nagawa ni JD na suhulan si Clark. Ayaw niyang isipin kung bakit nito ginawa iyon dahil may palagay siyang nabubisit ito sa kahihintay niya sa lalaking wala pala talagang balak makipagkita sa kanya. Bakit nag-propose sa kanya si Clark? Napaka-hopeless na ba ng kaso niya at kailangan pang suhulan ito para mag-propose sa kanya? Hindi siya makapag-isip. Tila nilalamon ng paninikip ng dibdib niya ang kanyang utak. Tinitigan niya ang plastic bag na hawak niya. Noon niya naalalang dapat niyang ibigay iyon kay Clark. Tila robot na tinungo niya ang silid nito. Hindi siya nagtangkang kumatok. Sa halip ay iniwan niya ang plastic bag sa labas ng silid nito. Makikita naman iyon kapag lumabas si JD. Speaking of JD, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman niya para dito. Lalo lamang sumakit ang kanyang dibdib. Dali-daling bumaba siya ng hagdan at umupo sa labi. Miss, okay ka lang? Tanong ng babae sa front desk. Tinangala niya ito at saka tinanguan. Nang tumunog ang cellphone niya ay agad siyang tumayo at nagmamadaling lumabas upang salubungin ang mami niya. Naghahabol siya ng hininga na makaupo siya sa passenger seat. Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Masama ang tiyan ko, mami. May nakain yata akong hindi nagustuhan ng sikmura ko. Sagot niya sa pilit pinasiglang tinig. Ayaw niyang mag-alala ito. Pinigilan niyang umiyak hanggang sa marating niya ang bahay nila. Nang tumigil ang sasakyan ay nagmamadaling bumaba siya at tumakbo sa banyo. Di alintana ang pagtawag ng mami niya. Mabuti ngang isipin nitong masama ang kanyang tiyan kaysa malaman nito ang totoo. Pinigil ni Tony na mapaungol. Hindi siya makahinga. Bukod sa tila may pumipiga sa kanyang puso, barado na rin ang kanyang ilong sa kaiiyak. Alam niyang dapat siyang huminto ngunit hindi niya alam kung paano patitigilin ang bisit na mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata o kung paano maiibsan ang sakit na tila lumulunod sa kanya. Sa banyo siya dumiretso pagpasok niya sa kanyang silid. Ipinatong niya sa lababo ang kanyang bag at saka siya pasalampak na umupo sa baldosa. Pilit siyang tumayo at naghubad upang makapag-shower. Isang paraan iyon upang mabawasan ang paninikip ng kanyang dibdib. Marahil ay 5 minuto na siyang nakasahod sa ilalim ng dutsa, hindi pa rin lumuluwag ang kanyang dibdib. Umalis siya sa pagkakasahod sa dutsa para abutin ang kanyang bag. Naroon ang gamot niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang puting plastic bottle. Umiikot na ang kanyang paningin kaya hindi niya mabuksan-buksan ang bote. Sa wakas ay nabuksan din niya ang bote. Kumuha siya roon ng 2 tableta at nilunok iyon. Tumunog ang kanyang cellphone. Inabot niya iyon para sagutin. Tony, nasan ka? JD, unti-unting nalalabo na ang kanyang paningin. Narinig niya ang pagbagsak ng kung ano bago tuluyang nagdilim ang lahat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.